Ito ay isang paalala na sa panahon natin ngayon, ang critical thinking ay hindi na lamang isang skill, kundi isang necessity para sa ating mental at emosyonal na kaligtasan. Narito ang isang mas malalim na pagninilay na maaari mong gamitin para mas ma-inspire ang iba na yakapin ang mapanuring pag-isip. Ang sulong sa gitna ng dilim, isang pagninilay sa halaga ng mapanuring pag-isip. Sa mundong puno ng clickbait, fake news, at mga opinyong pilit ipinapakain sa atin, ang iyong isipan ang huling depensa mo. Maraming tao ang natatakot mag-isip ng malalim dahil mas madaling sumunod sa agos. Ngunit ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtatanong. Bakit ito mahalaga? The inspiration. Ang pag-isip ng kritikal ay hindi paghahanap ng mali sa iba. Ito ay paghahanap ng katotohanan. Kapag ginagamit mo ang iyong lohika, binibigyan mo ng halaga ang iyong sariling boses. Hindi ka lang basta receiver ng impormasyon. Ikaw ay nagiging architect ng sarili mong panindigan. Ang dalawang mukha ng pagsusuri. Isa, ang mga bentahe, the light. Kalasag sa panlilinlang. Hindi ka magiging biktima ng mga mapanlinlang na promo, maling balita, o mga taong nais kang gamitin para sa sarili nilang agenda. Kalmado sa gitna ng gulo. Dahil sinusuri mo ang sitwasyon bago mag-react, mas kontrolado mo ang iyong emosyon. Imbes na galit, solusyon ang iyong dala. Matalinong pagpapasya. Maging sa pera, trabaho, o relasyon. Ang kritikal na pag-iisip ay nagreresulta sa mga desisyong hindi mo pagsisisihan sa huli. Dalawa, ang mga hamon, the weight. Mental fatigue. Nakakapagod ang laging nag-iisip. Mas madaling maniwala na lang sa nabasa sa social media kaysa mag-fact check. Social friction. Minsan, ang paghahanap ng katotohanan ay nagiging sanhi ng pagtatalo, lalo na sa mga taong sarado ang isip o mas pinipili ang comfort kaysa sa truth. Isang hamon para sa iyo. Ang critical na pag-iisip ay parang muscle, lalong lumalakas habang ginagamit. Huwag matakot na maging iba sa pananaw ng marami kung ang pananaw na iyon ay nakabase sa ebidensya at integridad. Tandaan, ang taong hindi nag-isip para sa sarili ay habang buhay na magiging alipin ng kaisipan ng iba. Ikaw, anong mahalagang bakit? Ang itinanong mo sa iyong sarili ngayong araw. Sa huli, ang iyong isipan ay isang sagradong espasyo. Huwag mong hayaang ang ibang tao ang magtanim ng binhi ng kanilang sariling agenda rito. Ang pag-iisip ng malalim ay hindi lamang isang kasanayan. Ito ay isang pag-aalsa laban sa kamangmangan. Huwag maging iko o alingaw lamang ng boses ng iba. Magpakatotoo ka. Mag-isip ka. Dahil ang kalayaan ay nagsisimula sa isang matapang na pagtatanong, ito ba ang totoo?